The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I, then, drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions, searching for rest. But finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits, more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of that man is worse than the first. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. 30 Please be seated. 30 punto po ang nais bigyan diin ng ating pagbasa ngayong araw na ito, lalo na po ang ating ebanghelyo. At gusto kong pakinggan niyo po ito. Una, evil is real. Yung pong mga nagsasabi na hindi totoo ang demonyo, it does not protect you from it. At may nagsabi pa nga po, nabasa ko sa isang post, sabi, "Ako po ay atheist. Bakit hindi naman po ako sinasaniban ng demonyo?" Sabi po nung sumagot sa kanya, "Ba't pa mag-e-effort ang demonyo sa'yo? You belong to him na." Evil is real. At kung gusto niyo pong makakita ng mas matindi pa, kung paano iposes ng demonyo ang isang tao, ang isang lugar, manood po kayo nung Possessed. Yung palabas ngayon, kung saan makikita ninyo na ang demonyo ay totoo. Hindi po ito katang-isip. At ang demonyo, ang last resort niya na iposes ang tao. Pero hindi lang sa ganyang paraang gumagalaw ang demonyo. Nilulure niya tayo sa mga bagay na pwedeng maglayo sa atin sa Diyos. Sabi nga dun sa isang nabasa ko na pagpapaliwanag well, kung hindi ka kayang iposes ng demonyo, hindi kanya matakot dun sa mga cases of possession, dadalihin kanya sa ibang bagay. It will keep you busy. It will make you feel that you are more righteous compared to others. Nagsisimba naman ako, buti sila nga hindi. Diba? Magawa nga ako ng mabuti, sila nga hindi. Diba? It will lure you into other strategies.
na hindi mo mahahalata na ikaw pala ay possessed na. Yan, ano ba yung mga favorite sins natin? Diba? Yung mga kasalanang hindi natin maiwan-iwan. Yan ang patunay na tayo ay hawak ng demonyo. Evil is real. Yan ang unang gustong ipaintindi sa atin ng gospel for today. Evil is real. Dito nga po sa Manawag, maniniwala po ba kayo? Tinatawag tayong blessing capital of Philippines. Lahat dito binebless, At magugulat ka rito, pagdating mo sa blessing area, ang mga deboto ng mahal na ina, sa halip na rosaryo ang hawak, rosary bracelet, magpapabless ng evil eye. Matindi. Alam niyo evil eye? Yung blue? Yung blue na bilog na gano'n na mukhang mata? Makita mo dito nga, may nangungumon yun the body of Christ. Amen. Pagtingin mo sa bracelet, tad-tad ng evil eye. Wala naman pong mawawala, Father. Pampaswerte po ito. Doon pa lang ay hinawakan ka na ni Satanas. Diyan po. Father, ito po kasi nakikita ko sa social media. Lahat ba na nakikita mo sa social media ay tama? Evil is real. Totoong may demonyo. At ano pa ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon? Division, yung pagkakawatak-watak, is dangerous. Division is dangerous. Ano ba yung pagkakawatak-watak? Yung hindi tumutugma sa personal level, ito yung hindi tumutugma yung iniisip mo sa sinasabi mo at ginagawa mo. Kakaiba yan. Pagkakawatak-watak. Hindi lang yan nakikita na personal level. Kung tayo ay wasak na in a personal level, susunod yan, makikita mo, yung pamilya mo, wasak na rin. Nung hindi ka nakadikit sa Diyos, yung ginagawa mo lang option ng Diyos kapag may problema na, pag may crisis na, at kapag masarap na ang lahat, pag masarap na ang buhay, nakakalimutan mo na siya. Wasak. O, kita nyo na. Bakit ang lipunan natin wasak? It boils down to the personal level. It boils down to the personal level. That what we think, and what we feel, and what we do, hindi tugma. Wasak. Pag ganun wasak ang isang tao on a personal level, what do you expect sa kanyang pamilya? At kung ang lahat ng pamilya ay wasak, what do you expect na makikita nyo sa lipunan? Wasak din. Diba? Anong pruweba na wasak ang lipunan natin? No? Tingnan nyo yung mga involved sa mga corruption. Katoliko. Nagsisimba dito. Ano ka? Nagsisimba dito. Yung mga yun. Kasama natin katulad nating lumuluhod, nagdadasal ng rosaryo. Pero paglabas ng simbahan, yan nga doon sa isang satire napalabas. Winelcome daw ng demonyo yung mga to, itong mga korap na to, nung sila ay mamatay. Kaya lang, winarningan din sila ni Satanas. Sabi daw ni Satanas, excuse me, paalala lang ako ang Panginoon dito. Baka pati ako lamangan mo. O, diba? Wasak On a personal level, wasak. Pagdating sa pamilya, wasak. Ano expect mo sa lipunang Pilipino? Wasak din. Malayo sa Diyos. Hindi tugma ang iniisip at sinasabi. Wasak. Division is dangerous. At pangatlo, naisipaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Spiritual emptiness. Spiritual emptiness.
makes us vulnerable. Ano bang laman ng puso natin? Ang isang puso na malayo sa Diyos, ang isang puso na punong-puno ng galit o resentment, ang isang pusong hindi makapagpatawad, ang isang puso na ang hinahangad lang ay yung kung anong gusto pero hindi yung nais ng Diyos, it leaves our life vulnerable. Kaya nga sa ating pagbasa, sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin ng propeta Joel, no? Darating ang panahon ay mahuhusgahan tayo. Anong pinagagawa natin sa pagitan ng ating pagsilang at kamatayan? Yun lang naman ang dalawang bagay na meron tayo. From point to point lang naman tayo. Anong ginawa mo in between? Yung pinapaalala ni propeta Joel na darating ang araw, huhusgahan tayo ng Panginoon. Kanino ka ba talaga pumanig nung ikay nabubuhay pa? Kanino ka pumanig? Ano ba tayo? Team kasamaan o team kadiliman? Wala palang option na mas maganda. Parehas palang masama yun. Di ba? Saan ka pumanig habang ikay nabubuhay? Anong mga values yung pinromote mo sa pamilya mo, sa sarili mo? Ito ba'y values na nagpo-promote ng unity? Yung tunay na unity, ha? Hindi yung unitives. Yung unity na nakabase sa justice. Ano ba yung pinopromote nating value sa buhay natin, sa ating buhay, sa ating pamilya? Yung bang ating puso ay pagkatapos nating maramdaman yung answered prayer mula sa Diyos, iniiwan na lang na ba natin itong empty? Feeling better is okay? Okay na yan. Feel better na ako eh. Pero hindi naman nagsisimba. Hindi naman nagkukumpisal. Hindi naman gumagawa ng mabuti paglabas ng simbahan. Pag wala nang nakatingin, back to normal. Minsan mapapatanong din tayo, sino ba talaga ang tunay na baliw? Sino ba talaga ang tunay na poses? Yung mga napoposes talaga na nagwawala? O tayo na hindi natin nahahalata? My dear brothers and sisters, evil is real. Division is dangerous. And a heart which is very far from God, a heart which is not filled with God's values, is vulnerable. Kaya dapat ang araw ng paghuhukom, hindi natin katakutan. Actually, ang sinasabi ng propeta Joel dito, ang araw ng paghuhukom, hindi lang yan future event. It is a daily invitation. Paanyaya na tayo'y magbalik loob. Paanyaya na tayo, i-align natin yung ating buhay sa kalooban ng Diyos. Sa ganung paraan nating mabibigyan ng pruweba na tayo ay hindi laban sa Diyos, kung hindi panig sa Diyos. Evaluate natin ang ating mga buhay natin. Once again, Jesus reminds us of a deeper reality. Evil is real, but so is God's. Division is dangerous. But if we are integrated with Christ, mas magiging safe tayo. Spiritual emptiness makes us vulnerable. And a heart filled with God's grace and values is a kingdom which even Satan cannot penetrate. Hindi kayang pasukin ng demonyo ang isang pusong belong sa Diyos. We pray for God's strength to make our heart, our home, and our nation matibay laban sa mga tukso. We all stand.